Araw po sa ating lahat mga kaibigan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang pagpupugay po sa ating pong lahat ng mga Pilipinong tunay. Tayo po ay papatol ngayon sa isang artista na ang pangalan po ay Robin Padilla. Hindi ko po siya papatulan sapagkat siya ay kayang-kaya natin o kaya siya ay mababang pinag-aralan o mababang pagkatao. Hindi ko po minamaliit ang mga artista. Kaya lamang siya ay nahalal na senador. At bilang senador, ang kanya pong binibigkas ay may malaking kapantay. Una, paniniwala ng mga mamamayang Pilipino. Pangalawa, ano ang nagiging epekto nito sa ibang bansa. Ano po ang kanyang mga sinabi? Una, ang sabi niya, dapat huwag nating inaaway ang mga enchik. Gunggong na senador. Gunggong ka pala eh. Robin Padilla, gunggong ka pala eh. Oh, dapat wag daw nating inaaway ang mga enchik. Ito na lang yung masasabi ko sa'yo, Robin Padilla. Kailan ba tayo nang away sa mga enchik? Diba? Di ba tayo yung inaaway sa sarili nating teritoryo, sa sarili nating bansa? O ngayon, may nabalitaan ba kayo? Na mga Pilipino na nandun sa China, inaaway yung mga enchik doon? Di ba wala? Marespeto po ang mga Pilipino pag nasa ibang lugar. Mga Pilipino sa China, may nambastos ba sa mga enchik doon? Nakipag-away ba yung mga Pilipino sa China? Na doon nagtatrabaho? Wala po tayong nabalitaan ganun. Pero tayo po ang inaaway ng mga kuto na to. Tuloy natin to. Yan pa lamang para mo na pinapatalo ang bansa. Hindi po natin inaaway. Tayo ang inaaway. Sa atin po sila nag-i-intrude o nag-i-imasok. Hindi po tayo nagpupunta sa Beijing para manira. Hindi po tayo nandoon para bombahin ang kanilang mga isda. Tayo po ang inaapi. Bakit sinasabi nito si Gunggong na Robin Padilla, huwag daw natin awayin? Gunggong ka pala, Robin Padilla eh. Wala talaga to si Robin Padilla, gunggong pala to. Diba? Akalain mo, eto masingit ko lang masingit ko lang. Sabi ni Robin Padilla, ang mga asawa daw natin, pag-aari daw natin, kung hindi ba naman tanga? Resign ka na nga, isa ka pa, bobo kang inutil ka. Pag-aari daw po natin ang ating mga asawa. Kailanman po, ang asawa natin, hindi po natin pag-aari yan. Diba? Halimbawa, sample ko lang, makikipag-sex ka sa asawa mo, tapos ayaw niya, kailangan mong respetuhin yun. Hindi mo kailangan pilitin. Kasi ang pag-aari mo kasi, ito kasi yung pag-aari. Halimbawa, ito yung cellphone ko. Pag-aari ko ito. Pwede kong gamitin to anytime. Hindi makakapagreklamo to. Pag-aari ko to eh. Pero ang asawa mo, may feelings yan. Hindi mo pag-aari yan. Asawa mo lang siya, kinasal kayo, pero hindi mo pag-aari yan. Naku, sarap magmura eh. Diba? Respetuhin mo yung asawa mo. Kung malibog ka, Robin Padilla mo, ikantot mo sa kalabaw. Yun. K.O. Yun, di ba? Hindi ko alam kung nire-respeto mo yung asawa mo, Robin Padilla. Hindi ko alam. Kung talaga bang, kasi dun sa hearing na yun, pinaparating mo na wala kang respeto eh. Wala kang respeto sa asawa mo, di ba? Malibog ka. Kumantot ka ng kalabaw. Di-advise ko yun. Diba? Ito, pagka senador mo, apakabobo mo. May utak ba to? K.O. Yan kasi yung at least tayo natuto na, Wag na po tayong bumuto ng mga artista. Sakit sa ulo yan, walang mga alam. K.O. Pagdating naman sa mga, ang iboto po natin yung mga lawyer, pero piliin po natin yung hindi tayo sasamantalahin. Kasi may mga lawyer din na pag sila na yung nakaupo sa posisyon, gagamitin yung kanilang talino para makamkam yung ating mga lupain, maabuso yung mga Pilipino. O diba? Hindi po tayo nangaaway ng mga enchik. Katunayan, ang bansa po natin, nasa pusali mga Pilipino, ang mga enchik ay nandyan sa mga gusali, nasa mga palasyo, naka-aeroplano, may mga bangko, nakatira sa Nanita, umali shoutout po hotel, mga kondominium na malalaki. Ang mga Pilipino is squatter. Ang mga Pilipino
walang lupa ang mga Pilipino, mga kaibigan. Okay. Totoo yan. Ang mga Pilipino walang lupa. Pero yung mga dayuhang Chinese, daming lupain dito. Sila yung nagmamay-ari ng mga lupain dito. O ngayon, paano mo sasabihin inaapi ng mga Pilipino? Yung mga Chinese, sila yung may mga negosyo dito, may mga lupa sila. Paano nangyari yun, Robin Padilla? Parang baliktad yata. Bawal din sa Kalabaw. Bawal din pala. Pasensya na po. Sa saging na lang, sa saging. Doon na lang. Doon mo na lang sa saging, wag na sa hayop. Kasi hindi maganda yan pag sa hayop. Pasensya na ha. At kung meron po silang mga representante na pareho po ni Robin Padilla, lalo po maapi yan. Kaya ko po pinapatulan ito pong si Robin Padilla. Hindi dahil sa kaya-kaya ko siya, kaibigan ko po yan. Pareho ko po yan ang balik Islam. Bagamat ako po ay halal, siya po ay haram. Ika nga yung halal, yan po yung sumusunod sa Quran. Yung pong haram, yan ang gumagawa ng mga hindi mabuti. Ultimong kanyang mga pelikula ay tinuturing na haram. Haram. So, ibig sabihin, hindi gumagawa ng mabuti si Robin Padilla. Sa bansa pa nga lang natin, anong nagawang mabuti niyan? Shoutout po kay Chona Sapungan na magandang hapon po. Tuloy natin. Sa Islam, sapagkat pinapakita niya na ang kabarong-baduhan ay nagtatagumpay at may saysay na kahit sa Senado, susuklay-suklay lamang siya ng bigote. Bastos pasuklay-suklay lang ng bigote Hindi lang pasuklay-suklay. Pamukbang-mukbang pa. Leticia Vargas, shoutout. Bilang Muslim, yan po ang tawag po dyan ay... Eto hindi naman po natin na inaawa yung mga inchik. Okay? Hindi po lahat ng inchik masama. Diba? Actually, yung iba dyan, mga kaibigan pa nga ng, ng presidente Ang tinutukoy po natin dito, yung inchik o yung gobyerno ng China na siyang nang aapi po sa atin, nang gagago sa mga Pilipino. Diba? Yun po. Kasi kahit naman ang mga Pilipino, may mga salbahe din, mga masasama din. O katulad ng kampo ni Digong. Katulad ng mga kampo ni Digong. Diba? Ang sasama? Yun po yun. Hindi ko sinasabi na ang lahat ng Pilipino mabubuti. Hindi po. May mga kampon din po ng demonyo. Ganon din po sa China. Ang gobyerno ng China, kalaban po natin yan. Kasi, bakit? Hindi naman sa ibig sabihin, aapihin natin sila, hindi. Hindi lang natin nagugustuhan yung ginagawa sa atin. Na inaapi tayo. Alam nga naman, puriin natin habang inaapi tayo. Sino ba yung pumupuri sa China habang inaapi tayo? Yung mga kampon ni Digong. Kampon ni Kibuloy. Sila po. Tuwan-tuwa po sila habang inaapi tayo. Gusto nga daw nila magkagera Diba? Pinopromote nila yung gera-gera na yan. Haram. Lalo tigit nung siya po ay nagpanukala. Unang panukalang batas niya ay gumagawa po siya, nag-aahin po siya ng panukalang batas na naglalayong pwede na magpakasal ang lalaki sa lalaki. Sa Islam, siya pala yung nag-ano niyan? Pwede na magpakasal ang lalaki sa lalaki? Kahit sa Bible, bawal po yan. Islam, bawal din po yan. Balik natin. Robin Padilla, palitan kaya kita ng magpalit ka kaya ng utak. lalaki. Balik nga natin, grabe. Ikaw ba pala yung nag-push nito, Robin Padilla? Na naglalayong pwede na magpakasal ang lalaki sa lalaki. Sa Islam, at kahit anong religion, bawal po yan. Sa Biblia, o sa Quran, o sa Talmud. Yung Talmud, mga kaibigan, yan po. Sa demonyo yung utak nitong Robin Padilla nito. May sungay ito, invisible. K.O. Ang banal na aklat ng mga Hudyo. Nandyan din po pare-pareho sila Moses, nandyan ang Genesis. Ano nang sabi? Malibog pa yata yan sa kuniho. Posible po yan. Nandyan po yung paano inumpisahan ng po may kapal ang ating pong mundo. At paano niya sinabing ang babae at lalaki, ang babae ay hinugot sa tadyang ng lalaki. Wala po sinasabi dyan na ang babae, Mami Amila, shoutout po ang lalaki at merong bakla o merong tomboy. Pero hindi po yan ang ating pong issue. Ang issue po natin ay
Walang saysay ang mga batas na ito na sinusulong ni Robin Padilla. Unang-una, hindi pa po kinakailangan yan. Hindi pa tayo Wala talagang silbi, bagkus problema lang yung sinusulong niyang batas. Anong mapapala ng mga Pilipino dyan? Mag-ispadahan. Pwede na kayo mag-ispadahan dyan. Pwede na. Approve na. Tabobo mo, Robin Padilla. Hindi ko alam ba't naiisip to ng ni Robin yung mga ganyang batas. kasing mulat ng pareho po ng Europa na pwede na kong mag-asawa lalaki sa lalaki. Tayo po ay hindi natin minamasama yung mga bakla. Katunayan, Yes, hindi natin minamasama yung mga bakla, tomboy. Kaya nga lang, kung magpapatupad ka ng batas na ganyan, katarantaduhan na yan. mga kaibigan, tayo po ay humahanga sa napakarami ng bakla na nagbigay po ng kanilang talento. Lalo tigit sa mga pelikula, nandiyan sila Lino Broca, Ben Cervantes, nandiyan din yung mga maaayong mga creator ng mga fashion design, Picoy Moreno. Malaki mga pangalan, mga kaibigan. Chowking Mix and Match. May ads 99 lang, pesos wait lang. lang. Mag-Vicks Inhaler for fast relief mula sa baradong ilong. Kaya nga nag-reaction ako dito, tapos barado na tuloy yung ilong. Hindi naman barado yung ilong ko para pakitaan mo ako ng ganyang ads. Vicks Inhaler. At sila po ay naituturing ng iba na henyo. Hindi po tayo laban sa bakla. Ang atin po ay pinag-uusapan dito ay atin pong soberenya na binabastos. Kailangan kung magpapatupad ng batas, yung magbibenepisyo po yung mga Pilipino. Diba? Kung ako magpapatupad ako ng batas, yung iisipin ko yung mga ano dyan, yung mga walang mga trabaho, paano sila magkaroon ng trabaho. Diba? Yun yung dapat tutukan ni Robin Padilla. Diba? Yung mga nakatira sa ilalim ng tulay, yun yung iisipin niya para hindi pa kalat-kalat. Diba? Paano magkakaroon ng trabaho yung mga yun para may pambayad, may pambili ng pagkain, ganun ba? Hindi yung kasi kung yung mga tao na yan nakatira sa ilalim ng tulay, hindi ko naman nila lahat. May mga iilan dyan na may mga truck na malalaki, aakyatin nila yung truck na nakawin yung mga saingan, bakal. Yun po yung gawain nila pero hindi ko po nila lahat. Okay? Yun yung gawain nila. So, dapat naman, Robin Padilla, yun siguro yung isipin mo. Solusyonan mo yung ganun. Kasi, perwisyo yung ganun eh. Kung mabigyan mo ng trabaho yung mga yan, parehab mo, tapos bigyan ng trabaho. Dapat may budget. Tapos bigyan ng trabaho yung mga yan. Di gaganda yung ating bansa. Maraming mamumuhunan sa ating bansa. Kasi mawawala na yung mga salot eh. Titino na sila eh. Diba? Wala. Inuna ba naman yung titi? Ng isang bobo, gonggong, at hindi ko alam kung anong pinag-aralan ng pangalan ay Robin Padilla. Sayang sapagkat siya po ay hinalal ng maraming mga Pilipino. Sayang sapagkat tinuturing po siyang number 1 senator sa paramihan ng boto. Sayang sapagkat tinuturing ko rin siyang kaibigan, kapwa po kami balik Islam. Ang ibig po sabihin niyan, kapwa kami nangako na magpapailalim po kami sa gabay ng banal na Quran o yung pong pinaka-banal na aklat ng mga Muslim, Quran, mga kaibigan. Ngayon, bakit ko po pinapansin? Hindi ko pinapansin ang mga pananalita yung pong dineliver kahapon ni Robin Padilla na privilege speech na nilalayo niya ipagtanggol ang China at ipagtanggol si Duterte, mga kaibigan. Normally, hindi na po natin papansinin yan. Kapag binigyan mo ng pansin, para mong... alam mo na, Robin Padilla ha. Pag ikaw ay nalilibugan, tapos ayaw ng asawa mo, respetuhin mo yung asawa mo. Kasi tandaan mo, ang asawa natin, hindi mo pag-aari yan. Asawa mo lang siya, pero hindi mo siya pwedeng pilitin sa gusto mo. Ang gawin mo, bili ka ng puno ng saging, pag malibog ka, doon mo tirahin yung saging. Yun, tirahin mo yung saging. Maraming gumagawa niyan. Hindi naman masama yun. At least, nakaraos. Advice ko lang sa'yo yan ha. Kasi hindi mo pag-aari yung asawa mo. Tao pa rin yan, may feelings yan eh. Diba? Ika nga sa wikang English you are dignifying trash.
Ano po ibig sabihin yan? Para mo binibigyan ng Ay, Miu Casanto, shoutout po sa'yo, ah. sayo dangal o halaga ang basura. Basura po yung pananalita na yan ni Robin Padilla sa Senado. Pero akin po lamang bibigyan niya ng Vivian de la Cruz, shoutout. komento, opinion, sapagkat daan libo ang nakita ko pong nakapanood po sa YouTube at marami pong nanood sa telebisyon. Eh baka pagka wala pong magpaliwanag tungkol po dyan, maniwala sila sa gunggong na senador na ito. Uli-uli mga Gunggong ka pala, Ruben, eh. kaibigan, hindi po natin masisisi kung bakit marami artista nais maging senador sapagkat sa kanila, hindi Shirley Mary, shoutout. kailangan ng utak, hindi kailangan ng kaalaman gumawa ng batas. Ang pagiging senador o congressman, kailangan mo dyan ay marunong kang bumalangkas o gumawa, humubog ng batas. At kaya mo ipagtanggol, kaya mo isulong. Dito po, nilulubog po ni Robin Padilla, hindi lamang yung kanyang sarili, kundi sambayan ng Pilipino. Oo. Dapat ang mga Pilipino yung pinagtatanggol. Okay? Pero malinaw po sa atin, alam na natin na ang pinagtatanggulan po ni Ruben Padilla ay ang KOGC at ang mga Duterte. Hindi po yung mga Pilipino na bumoto sa kanya. Maliwanag po yan. At ang bansang Pilipinas. Kaya po nais po natin awatin yan. Nais natin ipakita na hindi po Try our best ever Idol hot dog. Our juiciest ever. Sulit na sulit kaya ay delicious talaga. Ang hotdog. Hindi ako kakain ng hotdog. tama at hindi po makatarungan yung mga binigkas ni Robin Padilla. Diba, sabi niyang huwag natin inaaway ang China. Hindi po natin inaaway ang China. Ang Pilipino ang isa sa pinaka-magaang ang dugo na makipagkaibigan kahit kanino. At katunayan, hindi nakila pa yung mga inchik na yan. Advice ko na lang sa'yo, Ruben Padilla, mag-vlogger ka na lang. Maging vlogger ka na lang, tapos magmukbang ka. Oo, sabihin mo, mga idol, magmumukbang muna ng cheap fried chicken, mga idol, Oh, kasi alam ko, mahilig ka sa mukbangan, eh. Papato ka doon, susuportahan kita doon. Dito po sa ating pong bansa. Oy, 343 thumbs up, maraming salamat po, at sa mga nag-share ng ating live ngayon, maraming salamat po. Noong po ay paslit pa lamang, natatandaan ko mga inchik, nagdala ko po na bumibili ng mga kalakal. Boteya, ibig po sabihin na bumibili siya ng mga gamit Bote. na bote, at ito'y kanyang pinapasan-pasan. Nabalitaan ko na ang taong ito ay nagkaroon na ng magandang kapalaran sa Pilipinas at nagkaroon siya ng Mega World, yung napakalaki pong real estate development company sa buong bansa. Yung po nagbigay ng 30 million peso 3-bedroom condominium kay medalist Carlos Yulo na sinasaluduhan po natin. Sapagkat talaga po namang napakahirap magkaroon ng medalyang ginto sa Olympics. At pag ikaw ay binigyan na ng medalya, buong mundo nakikinig habang pinapatugtog ang iyong pambansang awit o national anthem o yung bayang inilang. Lupang inilang. Dalawang beses pong na-play yan sa buong mundo sapagkat dalawang medalya sa isang torneo. Sa isang Paris Olympics, nakadalawang gold medal tayo, nagkaroon ng bronze medal, nagkaroon po ng Actually, may papakita din ako na isang matanda na para din siyang nanalo ng sorry. hindi naman to gold medal. Chicken man itong kinakain ng matandang ito. Sorry. Mali. Hindi pala ito eh. Banang naman kung saan ka lumalabas. Hindi naman ikaw yung tinatawag ko eh. Chicken yung inuya. Mariusip, balik na lang natin dito. Sorry po. Pasensya na po ha. Iba po yung lumabas eh. Hindi po gold yung lumabas. silver medal. Ganun pa man, ang akin po lamang ibig sabihin dito ay, balik po tayo sa Mega World, ang halimbawa ng pakikipagkaibigan ng Pilipino sa mga inchik, sukdulan ibigay niya ang kanyang sariling lupa sa lumang halaga kapagkat hindi sila talo. Kaya lang, talo ang Pilipino. At parang sinasabi ni Robin Padilla, wala tayong kakayanan lumaban. Ibig sabihin yan, tayo ay lampa, tayo ay bugok, tayo ay walang binatbat. Sabi sa English, spineless. Wala tayong, ang sabi ni Robin Padilla, wala tayong kakayanang lumaban. Magpaapi na lang tayo, magpasakop tayo. Diba? Ang tanong, pwede naman yun. Oo. Para kay Robin Padilla, pwede naman yun, magpapasakop tayo. Ang kaya nga lang, kawawa po yung mga Pilipino. Pero, si Robin Padilla, hindi po magiging kawawa yan pag sinakop tayo dahil kumikita po sila dyan. Naku po, yung mga yan.
Ang buto sa likod, wala yung vertebra, mga kaibigan. Hindi po tayo papayag dyan. At ang sabi niya pa, lalo po pinababang Pilipino, kung kinakailangan magbutas dyan para maghanap ng langis, para ng malampaya, di magbutas lang sila at magbutas din tayo. Kaya mag-usap sa kanila, kausapin natin na magbutas lang tayo pareho, magsosyo tayo sa iyong ang kikitahin 60%, sa Pilipino 40%. Wala pong kaalam-alam sa batas to sa batas. Pag foreigner ka, 40% ang pinakamataas na iyong... Dagat lang daw yan, sabi ni Duterte. Hindi po basta dagat. Yung West Philippine Sea, kasi mayaman po ang West Philippine Sea. May langis po dyan. Hindi po sa isda, mani lang po yung isda dyan. Hindi po yung isda yung tinitingnan ng mga chikoy dyan, kundi yung langis dyan sa West Philippine Sea. Diba? Si Bibi naman, sigaw ng sigaw! Nagwawala yung Bibi namin eh. Mga kamtan sa negosyo. 60% ng pagmamayari ng negosyo ay sa Pilipino, nasa batas po yan. Sa talumpati ni Robin Padilla, babaguhin pa yung batas na yan na 100 taon na po yan na pinapairal. Ngayon, sa kanyang talumpati, babaguhin niya, kasi i-offer niya, 60% na lang kami, 40% na lang, 60% ka. Sino ba nagbigay ng karapatan kay Robin Padilla, mga kaibigan, na magsalitang Binaliktad pa. ganito? Sino po nga yan? Bakit? Kasi may komisyon siya eh. Matik yan. Pag ganun, naku, mga ganon. Maniwala kayo sa akin walang mapapala si Robin dyan. Meron at meron yan. Tinanong niya ba, ikaw, Kawaldi, pahal ka ba? 40% tayo, 60% sa Gerald Samson, may galab shoutout po. mga kaibigan natin, chick. Pag hindi medyo pinitik ang ilong nito, kaya binunutag ng bikot dito. Hindi po pusa yung umiiyaw, si baby po yun. Nagwawala dito. Robin Padilla. Ngayon po, ano pong kalagayan natin? Hey guys, I'm here with Kate and Bea. Bad timing yung kato. Baka dandruff yan? Use Head and Shoulders. Tanggal ang dandruff that causes kati. Katigan for good. Dahil 100% dandruff-free ka. Anong tingin mo naman sa akin? Hindi naliligo. Kailangan ko pa ng Head and Shoulders. Kakaligo ko lang kanina. OMG. Lahat. Kakaligo. Nako. Tayo po ay sinasakop ng Communist China ng Beijing. At tayo po ay punong-puno dyan po sa Senado, Oy, di namunta niya. Salamat po sa patamsak dyan ha. sa Kongreso, ng mga ebidensya, ng mga inchik na ito ay nagdadala po ng sanot dito po sa ating bansa. Nandyan sila Michael Yang, Alan Lim, Richard Lim, mga kaibigan. Tandaan po ninyo, hindi pa pumuputok ang pangalan niya. Yan po ay napakalakas sa judiciary. Hindi ko alam kung ano ang relasyon niya kay Secretary Boying Remulla. Pero meron po yan na biktima, itong si Elizabeth Napisa, shoutout. Richard Lim, na meron po akong personal na kaalaman sapagkat ang isa sa mga namagitan Nimpa Breeze, shoutout. ay aking pong kilala. Saka ko na po sasabihin ang kanyang pangalan. Pero kung kinakailangan akong patunayan po yan. Pero ang itinuturo po ng biktima na kanyang pinadalhan ng 200 milyong piso ay si Richard Lim. Dinimanda po yan si Richard Lim. Ngunit ang piskalya, hindi po kinilala yung kidnapping charges, yung demanda, reklamo sa kidnapping sapagkat siya kinidnap. Hindi tinignan yung demanda na siya po'y tinorture sapagkat ginulpi-gulpi po siya pareho po ng kasama kanyang driver. Hindi sinabi diyan na siya ay pinagbantaan na papatayin at lahat po yan ay binago o Tita binaba. Santilan, shoutout po. So ito yung masasabi ko dito, no. Hindi na natin dito natin puputulin yung reaction sa kanya. Oo, talagang dismayado po siya kay Robin Padilla. Oo, talagang in short, gusto niyang sabihin dito, Robin Padilla, wala kang kwenta, wala kang utak, bobo ka, lahat-lahat na yun po. No, yun yung kabuuhan. Dismayado. Libra 9, mega love shoutout. So ngayon mga pre, bigyan po natin itong panghuling topic natin ngayon. Bigyan natin ng reaksyon.